Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Chris Aliber, shoutout kay Mario Francisco. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Talo na ang Frontline Army. Hindi lang nito ikinagulat ang isang grupo ng mga executive, kabilang sina Zhou Yanshua at Ye Shijun, ngunit nakasimangot din sa oras na ito. Ang pagkatalo ng Frontline ay inaasahan ni Mingyu. Pagkatapos ng lahat, hinarap nila ang Aaron. Ngunit ang problema ay dapat mayroong limitasyon sa oras para sa pagbagsak. Hindi lang ilang oras, kahit sa nakalipas na 3 araw, marami tayong pinabalik na elite na sundalo sa bahay ng City Master para mag-deploy ng depensa, pero at least may mahigit 10,000 sundalo pa rin sa frontline. Umaasa lang sa mga tropang ito ay sa pamamagitan ng hindi nangangahulugang madali para sa Aaron na makalusot, gayunpaman, ang ulat ng digmaan sa harapan ay maaari lamang tumagal ng ilang oras. Tulungan ang malamig na boses na uminom, ang mga salita ay puno ng kawalang kasiyahan, at kahit na magreklamo. Ang pinuno ng pagtulong sa langit ay natural na si Zhou Yanshua. Gustong pabulaan na ni Zhou Yanshua, ngunit wala talaga siyang mahanap na praktikal na dahilan. 10,000 sundalo at iba't ibang kaayusan sa pagtatanggol sa lungsod ay maaari lamang maantalaanghan ng higit sa 3,000 oras. Nakakahiya talaga. Sa oras na ito, bahagyang ibinuka ni Minggayo ang kanyang bibig, ang kapangyarihan ng Aaron, tanging ang mga mortal ay hindi mapipigilan ng dami. At saka, isa pa rin itong ganap na marahas at nakamamatay na Aaron. Hayaan mo na sila, kahit ang mga elite na tropa ay hinding-hindi makakalaban. Sa makatuwid, ang mga frontline na tropa ay nasa isang mahigpit na digmaan. Dapat nating maunawaan at suportahan sila, sa halip na tumayo sa likod ng mga eksena at tumahol ng walang kakayahan. Ang mga salita ni Mingyu ay halatang pinabulaanan si Fu Tian, na nagpapahina kay Fu Tian. Lord Zhu, magpadala kaagad ng grupo ng mga eksperto sa frontline para sa suporta. Bilang karagdagan, magpadala ng ilang piling tropa para kabkuban, habulin at harangin sila. Utos ni Minggayo. Sa mga salita sa itaas, mainit ang puso ni Lord Zhu. Hindi bababasa, hindi lamang sinisisi ng Dragon Elder ang kanyang sarili para dito, ngunit tinulungan din niya ang kanyang sarili na pabulaanan ang iba. Wala siyang pinagsisisihan na mamamatay siya para sa kanyang pinagkakatiwalaan. Ngunit ang problema ay ang ikalawang kalahati. Dapat pumunta ang mga eksperto at elite na tropa para sumuporta. Kakaiba naman. Ito rin ay ganap na hindi naaangkop. Tumingin siya sa especially Iya, lumuhad sa kanyang mga tuhod, at sinabi, pumunta ka muna at maghintay sa labas ng templo. Pagkatapos nating pag-usapan ito, kakausapin ka namin ng detalyado. Tumanggo ang especially Iya at nagmamadaling lumabas. Sa sandaling umalis ang especially Iya, bahagyang sumaludo si Zhou Yanshua at sinabing, nakikiramay ang Dragon Elder sa kanyang mga nasasakupan. Gustong-gusto ni Zhou na pasalamatan ang mga santo para sa mga sundalong nasa frontline. Ngunit ayon sa aming follow-up na plano, ang pangalawang larangan ng digmaan ay ang pangunahing larangan ng digmaan, habang ang orihinal na unang larangan ng digmaan ay ang lugar ng pagkonsumo. Sa madaling salita, ang mga sundalo sa harapan ay kumpi lang ng kanyan. Magsakripisyo man sila o hindi ay walang kinalaman sa sakit at oxygen. Hanggat maaari silang magdulot ng malaking pagkonsumo sa Aaron para sa mga piling tao sa ikalawang larangan ng digmaan. Kaya, hindi lubos na nauunawaan ng aking mga nasasakupan kung bakit kailangan nila silang tulungan. Bagamat ang suporta ay magpapahabang at magpapatagal sa suporta ng kanyan sa harap na linya, ang mga tao at mga kabayong umalis ay lubos ding nakagambala sa layout ng ang aming pangalawang larangan ng digmaan. Hindi ba sulit ang pagkatalo? Cannon fodder ay cannon fodder.
Kahit na ang sitwasyong iniulat ng mga especially iya ay lumampas na sa kanilang mga pagtatantya, ito ay nasa isang katanggap-tanggap na saklaw sa kabuuan. Kung gayon, bakit ginagambala ang orihinal na pag-deploy? Oo, alam nating lahat ang kahulugan ng Cannon Fodder. Kung mamatay sila, mamamatay sila. Bakit iligtas sila? Medyo hindi nasiyahan si Ye Shijun. Ngumiti si Minggayo, hindi mo ba narinig yung sinabi nung spy? Sabi ng especially iya, mahigpit daw ang frontline war. Anong problema? Oo, maraming tao ang puno ng tandang pananong. Ngunit si Zoyan Shua, isang matalinong tao, ay nakahanap ng ibang lugar. Gustong sabihin ng Dragon Elder na nakamamatay ang pag-atake ni Aaron ang madilim na ulan, mabuti. Nasa state of deadly attack ang Aaron. May 2 puntos lang. Ang isa ay matagal na siyang nakulong kaya't sabik na siyang makaahon sa gulo. Ang isa pa ay sabik siyang magligtas ng mga tao, kaya hindi niya ito pinapansin. Kung ang mga tropa sa harap na linya ay hindi maaaring magantala ng masyadong mahaba at hayaan ang Aaron sa ganoong estado na pumasok sa pangalawang larangan ng digmaan, ano ang pakinabang para sa atin? Siguro mananalo tayo, pero ayoko ng mataas na posibilidad. Gusto ko 100%. Naiintindihan mo ba? Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, ang lahat ay biglang natauhan. Ang suporta sa frontline ay hindi lamang pagpatay, kundi pati na rin ang pagpatay. Agad na inutusan ni Zoyan Shua ang 2 commander na umalis kaagad. Tama ang Dragon Elder. Kung mas gustong gawin ng Aaron, mas hindi natin siya hinahayaan. Oo, nagmamadaling lumabas ang 2 commander. Aaron Storytelling Channel sa YouTube. Nang pamunuan ng 2 commander ang 3,000 elite habang dinadala ang 100 eksperto sa frontline battlefield, ang frontline na battlefield ay puno na ng apoy at mga bangkay. Mahigit 10 alon ng mga tropa ang pinalitan, na nag-iwan ng halos 1,000 bangkay na nakahiga doon na masunurin. Namumula ang mga mata ni Aaron at puno ng dugo ang kanyang katawan. Bumusina at hayaan ang mga tropa na humakbang ng hakbang-hakbang. Zhang Tongling, pinangunahan ko ang mga eksperto upang takpan ka. Okay. Pagkatapos, ang 2 hukbo ay lumakad sa 2 paraan. Sa pagtaas ng busina, nabawi ng dekadenteng frontline na mga tropa ang kanilang moral at ipinagpatuloy ang kanilang pag-atake matapos makita ang pagdating ng malaking bilang ng mga reinforcement. Nagsimula na naman ang isang bagong round ng digmaan. Sa suporta ng mga elite na tropa at sa tulong ng mga eksperto, bagaman ang nakamamatay na pag-atake ng Aaron ay nagdulot pa rin ng malaking pinsala sa mga hukbo sa harap, sa kabaligtaran, ang mas mabangis na pag-atake ay nagdulot din ng mas malaking pinsala sa Aaron. Pagkatapos ng labanan ay tumagal ng higit pa, kaysa sa 1 oras, ang dugo ni Aaron ay kasing dami ng tumalon mula sa pool ng dugo, at hindi niya matukoy kung alin ang sarili niyang dugo at alin ang dugo ng kaaway. Si Lin Long ay halos mabugbog ang buong katawan, at ang masamang matako na bahagi ay hindi mas mabuti. Pagod na pagod siya matapos hingal na hingal. Ang napakalaking taktika ng pagkonsumo ng kalaban ay ginawa silang 2 hayop at 1 tao, at binayaran ang katumbas na presyo. 3,000, kung haatak-hatek pa natin ito, kailangan nating tapusin ito. Halos 2 oras na, 50 metro na lang ang unahan natin. Malayo pa ang tirahan ng City Master, mahabang bulalas ni Lin. Mag-isip ka ng ibang paraan. Ang mga mata ni Aaron ay nakapatay na ng pula ng dugo, walang ibang paraan, iyon ay upang patayin ang 1 landas ng dugo. Medyo balisa si Lin Long. Hindi niya alam kung anong meron sa Aaron. 3 araw na lang siyang hindi pumapayag na lumaban. Ngayon, bigla siyang nagbago ng normal at gustong umatake. Pero sinong mag-aakalang aatake siya nang walang ingat? Panipi, ang kaibahan sa pagitan ng harap at likod ay napakahusay na hindi masyadong masasabi na hanmaniek. Gayunpaman, dahil nagutos si Aaron, walang pagpipilian si Lin Long kundi patigasin ang kanyang ulo at patuloy na lumaban para sa Aaron. Ang paglaban na ito ay lumipas ng halos 2 oras. Kung 2 oras na ang nakalipas, sumusulong pa rin sila sa kabila ng mga kahirapan. Pagkatapos ng 2 oras, ang kanilang opensiba ay nagsimulang bumagal o tumitigil pa halos bumagsak at humiwalay sa labanan, naiwan lamang ang Aaron na nagpupumilit na sumuporta. Ngunit halata na bagaman ang kanyang suporta ay tila may kakayahan, ang mga may kaunting kaalaman ay alam din na ito ay isang kandila. Liwanagin ang mundo,
Ngunit sa huli, ikaw ay ganap na masusunog ang iyong sarili at bumalik sa dati. Sa kasamaang palad, ang mga Lin Dragon na ito ay nakikita sa kanilang mga mata, ngunit wala na silang lakas para tulungan ang Aaron. Sa mansyon ng Panginoon ng Lungsod. Sa isa pang ulat mula sa mga especially iya, ganap silang naiiba sa kalungkutan at kagalakan ni Han Sanchen. Tuwang-tuwa sila, kahit sobrang saya. Bagamat ang nakatutuwang pag-atake ng Aaron ay ginawang dagat ng mga bangkay ang frontline, hindi bababa sa 4 o 5,000 sundalo ang napatay sa pamamagitan ng kutsilyo ni Aaron, at maraming sundalo ang tumakas. Ngunit ang mga ito ay wala. Ang galing, ang galing. Ang espesyal na sugo ng dragon ay talagang kasing buti ng Diyos. Ang Aaron ay hindi lamang malubhang na sugatan, kundi tulad din ng umaagos na tubig pagkatapos ng maraming oras ng pagkonsumo. Sa palagay ko, kung mananatili pa tayo sa loob ng ilang oras, tuluyan na tayong mauubos ng Aaron. Sa pagkakataong iyon, kahit maganda ang kalooban niya at malayang makipag-usap, mapapangiti din si Mingayo. Oo, pupunta siya, gawin ito, isang Aaron na talagang kumokonsumo ng halos parehong enerhiya, kahit nasa harap ng bahagyang depekto sa ikalawang larangan ng digmaan na kanyang inilalatag. Anong mga bagyo ang maaari niyang patakbuhin pagkain sa mesa? Malamig na sabi ni Mingyu sabay ngiti. Gusto kong tratuhin ng mabuti ang Aaron. Storytelling channel sa YouTube. Makalipas ang ilang oras, ang usok na kumukulot mula sa tirahan ng Panginoon ng Lungsod ay nawala. Sa pangunahing bulwagan, ang Katanji tanging jade at gintong mesa ay inilipat sa itaas, at lahat ng uri ng magagandang piging na pansamantalang idinagdag ng kusina ay perpektong inilagay dito, na isang tanawin ng matako na piging. Sulit ang iyong buhay na magkaroon ng napakagandang alak sa pagputol ng ulo at pagkain ng pagputol ng ulo bago mamatay ang Aaron. Tiningnan ni Yeshijon ang lahat ng uri ng masasarap na pagkain sa mesa at ngumiti ng marahan saglit. Oo, ang gayong masarap na kapistahan ay ang pinakamataas na sukat na maaaring makamit sa ngayon sa lungsod. Ang paggamot dito ng Aaron ay sapat at high-end man lang sa ngayon. Ngumiti si Zuyanshua at tumingin sa labas ng bulwagan. Sumapit na naman ang gabi, na nangangahulugan na ang labanan sa frontline ay tumagal ng isang buong araw, na nangangahulugan din na ang mga delaying taktika ng frontline forces ay nadala sa buong laro. Mukhang halos nagsakripisyo na ang kanya na kumpe sa unahan. Matatapos na ang labanan doon. Sabi niya, tumingin din sa frontline ang isang grupo ng mga executive. Oo, mukhang malapit nang matapos. Dumating na ang gabi, tumigil na ang apoy, huminto na ang pagsabog, at tahimik na ang lahat. Sabi mo, ano ang Aaron sa oras na ito? May nagtanong. Kung siya ay isang ordinaryong tao, naniniwala ako na sa ilalim ng gayong pag-atake, huwag mag-iisa dito hanggang ngayon. Natatakot ako na siya ay nasira sa tanghali. Ngunit siya ay Aaron, isang mahiwagang at kakaibang lalaki. Siya ay may napatunayan ang maraming bagay sa kanyang mapanghimagsik na pagganap sa ilang laro, kaya hindi ko siya hahamakin ngayon. Mahirap talagang alamin ang kapangyarihan ng anak na ito, at sumasang-ayon ako sa pananaw na ito. Gayunpaman, naniniwala ako na kahit na malakas at abnormal ang Aaron, ang kanyang mga kamao ay mahirap talunin ang 4 na kamay, kaya kahit na manalo siya sa frontline laban sa langit, siya ay halos gumuho sa kamatayan. Sa isang salita ng Budi, kung siya ay makakarating sa bahay ng Panginoon ng Lungsod, igagalang ko siya. Aaron ay isang dakilang tao. Oo, kung makakarating siya dito, hahayaan ko muna siyang pumunta sa handaan nang hindi siya masasaktan. Bahagyang tumingin ang madilim na ulan sa labas ng bulwagan at dahan-daang ibinuka ang kanyang bibig, hindi naman siya unpredictable gaya ng iniisip mo. Hindi lang siya pupunta rito, kundi may kapangyarihan din siyang digmaan. Hindi siya mapakali. Ang kanyang Aaron ba ay gawa sa bakal at bakal? Pagkatapos ng isang buong araw ng super consumption war, maaari ba siyang magkaroon ng kapangyarihan ng digmaan dito? Oo, kahit gaano siya kalakas, hindi niya kayang maging ganoon kalakas. Ito ba ay isang alarmist? Sunod-sunod na tanong ng isang grupo ng mga tao sa sinabi ni Mingayo. Ngunit ngini siya ni Mingyu, kaunti pa lang ang alam mo tungkol sa Aaron. Hindi lang siya may kapangyarihan sa isang digmaan, ngunit wala rin siyang pakialam kung hindi siya magpadala ng kahit 100 eksperto. Tanging ang mga nakaranas ng Aaron lamang ang makakaunawa kung gaano kakilakilabot ang lakas ng pagsabog na nakatago sa katawan ni Aaron, at kung gaano karaming murang buhay ang Aaron. Mingayo, nakita niya.
Sa ilalim ng lambak sa hangganang bayan, isang grupo ng mga demonyong monghe ang halos pumatay ng Aaron. Kaya niyang baligtarin ang mundo. Ano pa ba ang hindi niya magagawa sa mundong ito? Gusto kong kumain ng kanin, ngunit kailangan din niyang magbantay laban dito. Anumang bagay na binabaliwala niya bilang kapalit ng Aaron ay magiging isang nakamamatay na dagok. Ang digmaan sa frontline ay tumigil. Naniniwala akong malapit na ang Aaron. Sabihin para manatiling alerto siya. Oo, nag-utos ang ilang commander at mabilis na umatras, napatingin si Ye Shijun sa mga executive na umalalay kay Ye sa likod niya. Mabilis din silang tumango at bumaba para ayusin ang kanilang depensa. Maya-maya, tumahimik na naman ang hall, bahagyang tumalikod si Min Gayo at umupo bilang pinuno ng lungsod. Magkasunod ding umupo sina Ye Shijun at Zhou Yanshua. Tapos, na nakaupo na rin ang mga tao, parang super hall ang hall, makapangyarihan at seryosong naghihintay ng kung ano. Sa oras na ito, ang gate ng tirahan ng master ng lungsod ay bumagsak ng dahan-dahan ng may malakas na putok, at lumitaw din ang isang figure doon. Natural, ito ay Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!